Into your courts I'll run with praises flowing from my heart. Every day awake I sing your song. It's the anthem of my life. I wanna spend my days in your presence, Lord. Bow before your throne. In the house of God is where I found my peace. Is where I found my home is heaven. One day, Lord, I will live in your courts. You'll find me in a worship at your feet. Hide me now in the shadow of your wings. Where will be? Where will be? Your love is all I need so desperately. I have sought your face. I know you hear my every cry and petitions that I make. Oh, yeah. I wanna spend my days in your presence, Lord. Bow before your throne. In the house of God is where I found my peace. Is where I found my home is heaven. One day, Lord, I will live in your courts. You'll find me in a worship at your feet. Hide me now in the shadow of your wings. Where will be? Where will be? Home is heaven, home is heaven. One day, Lord, I will live in your courts. You'll find me in a worship at your feet. Oh, hide me now in the shadow of your wings. Where will be? Where will be? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Magandang umaga po. Salamat po sa Diyos. Patuloy po nating ipag-pray itong pagpintura po sa ating hindi pa po tapos yan. Sabi ko kay Brother Ping, dapat yung guhit parang guhit ng parang yung parang binaril Papayos pa po natin yan. Tapos marami pong gagawin si Brother Ping. Ito pong pondo dito ay galing po doon po sa mga alkansya natin. So, I think mga nasa, ang na-raise po natin doon ay nasa 40 yata, 38. Na kalahati na po yan. Meron pa tayo siguro mga 22. Ako po yung may hawak noon. Bakit ko po sinabi na ang pondo sa pagpipintura ay galing doon sa mga alkansya natin? Malapit na pong sana nakalahati nyo na yung mga alkansya nyo ngayon. Praise God. So, pagpapatuloy po yan. Ang problema po natin, ito talagang kesame natin, mahina na. Yung structure, yung bubong, malakas po yan. Mga matitibay na bakal po yan. Pero ito pong mga plywood natin, mahina na. Kasi matagal na rin po, hindi naman natin mapabago. Siguro mga 2-3 years, pababago natin yan. Praise God. Gusto ko rin pong batiin yung mga kagaya kong mga guro ng Teacher's Day. Praise God. Palagay ko tayo ang may pinakamaraming teacher sa mga churches.
Nasa ano po tayo siguro? Nasa 12. Puwera pa yung si Sister Fatima, pag di mag 13 tayo. Ano? Marami tayo dito, nasa 12 teachers. Ano po? Nag-enjoy ako kay Sister Shannon nung nung Teacher's Day. Alam po ninyo, nandito sa isip ko yung kanyang Sabi niya, kung ang kagandahan ay kasalanan, patawarin mo ako. Mamatay-matay ako sa kakatawa sa kanya. Pero yun po yung maraming mga sinabi, yung mga, dahil sa contest na yon. Pero yung sa kanyang sinabi, doon ako yun ang natandaan ko, kung ang kagandahan ay kasalanan, patawarin mo ako. Praise the Lord. Natutuwa po ako, So happy Teacher's Day sa mga teachers po natin. Glory to God. At tayo po ay natutuwa. Ako niisip ko po, magkwento lang ako, naisip ko, ano kaya ang plano ng Lord sa church? Maraming teachers, marami ring mga professionals. Pag-pray po natin, pag-pray natin, gamitin ng Lord ang church po natin upang marami pong maabot. Paggamit natin ang buhay natin para sa Panginoon. Ako, yun po yung iniisip ko, ninanasa, tinitingnan, hinahanap ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kasi, yun nga po, maraming mga professionals, maraming mga business people, meron tayong maiambag. Maraming mga kabataan na matatalino, magagaling. And let us continue to ask the guidance and direction of God for this church. Kung meron po kayong mga Biblia, ay hindi po yung quotation ni Sister Shannon ang ipapangaraw ko. Kundi ang John chapter 8, verse 12. John chapter 8, verse 12. Nakita na po ninyo? John chapter 8, verse 12, ito po ang sinasabi sa New International Version. John chapter 8, verse 12. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Tayo po'y manalangin, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataon pong ito na inyo pong binigay so that we can honor you and praise you, give you glory, give you praise. Thank you for your grace in our lives. Thank you for your love to us. Thank you for the salvation, Lord, that you have given and that we enjoy. Pangunahan mo po kami, Panginoon, dalangin namin, kami po ay makapagtapat sa inyo. Hinihiling namin, O Diyos, ang inyo pong pagkilos sa aming mga puso, paghipo sa aming mga puso. Umaasa kami, Panginoon, na meron kang gagawin na mabuti sa aming mga buhay. And we pray that the Holy Spirit will touch our hearts at kami po ay maging willing vessel to be used for the glory of your name. Inihiling namin, O Diyos, na may pangaral po ang inyong pong mga salita na tama, na may kapangyarihan. At kami, O Diyos, ay mayroong bukas na puso upang tanggapin ang mga ito. As they are, your word, your powerful word. We just pray, Lord God, that you move in the hearts of your people. And Lord, kami po ay umaasa, Panginoon, sa inyo, sa inyong habag, sa inyong pong biyaya sa amin. Umaasa kami sa kung ano ang ibibigay mo na mensahe, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. We entrust to you our lives. Salamat po. Pinupuri ka namin, O Diyos, at dinadakila ka namin. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Tayo po ay nabubuhay sa mundong ito na
puno po ng physical and spiritual darkness. Kung titingnan natin ng mga balita, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, makikita mo, meron kayang pag-asa ang mundo. Meron bang magiging maayos ba ang mundo in the next maybe 10 years or 20 years? Ano po ba ang sinasabi ng Biblia? Na tayo po ay papunta doon sa kung ano ang sinasabi ng Revelation, at maging ang sinasabi po ng Matthew chapter 24 at saka ng chapter 25, that there will be no world peace. In as much as we want, in as much as we desire, pero hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Alam po ba ninyo, ng kalooban ng Diyos ay siya po ay darating at siya ang magro-rule at doon magkakaroon ng kapayapaan. But for the meantime, we see that the world is full of darkness. Ang tao po, ang kanyang puso ay masama, at lalong magiging masama sa mga darating na panahon, sapagkat ang sabi po ng 2 Timothy chapter 3, verses 1 and the following verses, but mark this, sinisigurado po ng sumulat na si Paul, mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Biruin po niyo, ang dami, At ito yung mga nagiging dahilan upang ang mundo po ay in spiritual darkness. People search for meaning in their lives. They search for direction and peace. But then people are looking on the wrong places. Kung minsan iniisip nila that their wealth, ang kanilang kayamanan, ang siyang magbibigay ng dahilan, ng meaning ng kanilang buhay, pero wala po doon. Malalaman nila kapag sila ay nandun na, yan po ay hungkag or hollow, pag wala ang Diyos. Ng kanilang success ay ganun din, it's hollow without God. And even they are searching meaning sa pamagitan po ng religion, still ay hungkag pa rin or hollow, sapagkat hindi po ang relihiyon kasi ang relihiyon po ay yung inaabot ang Diyos. Pero baliktad po, ang Diyos po ang siyang umabot sa atin, hindi po ba? Siya ang siya yung umabot sa atin so that we respond to God and we say, yes, Lord, at tatanggapin natin siya as Lord and Savior, then we experience peace. We experience meaning in our lives because of Christ. Sa John chapter 8 verse 12, Jesus Christ made a powerful declaration. Ang sabi niya, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Jesus, siya po ay nag-declare. Hindi lamang po niya sinabi, I am the light of the world. 7 I ams po ang binanggit niya. I am the good shepherd. I am the light of the world. I am the resurrection and the life. I am the bread of life. May mga I am. I am the gate. I am the vine. 7 I ams. Ang sinasabi niya, ako yung nagpakilala kay Moses doon sa burning bush. Nang tinanong po ni Moses, ano po ang pangalan na sasabihin ko sa mga kalahi ko, sa mga Hudyo, pag tinanong nila, anong pangalan ng Diyos? Ang sabi po ng Diyos, ang sabihin mo, I am that I am, Yahweh, I am. And Jesus quoted 7 I ams. Si Jesus, nung pong sinabi po niya itong I am the light of the world,
sinabi po niya ito ay sa kapanahunan po ng Feast of Tabernacles. Makikita po natin yan sa John 7:14. Ito ay, ang context po nito, yung sabihin po niya ay, He was in the Feast of Tabernacles. Ano ba yung Feast of Tabernacles? Sa panahon pong ito, there were great lamps lit in the temple. Para i-remind po ang Israel sa pistang ito, kasi ang pista, nagpipista sila upang alalahanin kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanila nung nakaraan. At ang inaalala po nila dito ay sa Feast of Tabernacles, that the Lord God is their provider, that the Lord God is their protector. Kung babalikan po natin ng kanilang istorya sa paggunita nila ng Feast of Tabernacles, ito po ay yung nung ang Panginoon ay nag-provide sa kanila, o ang Diyos ay nag-provide sa kanila ng manna for 40 years in the desert. Inaalala nila yon sa Feast of Tabernacles. Di po ba? For 40 years, hindi sila nagtatrabaho. Wala po silang factory ng mga canned goods. Wala po silang mga alagang hayop, mga poultry, o kaya piggery, whatever, o mga rancho. They move from place to place. Hindi po ba? But the Lord God has provided for them manna every day. Yan po ay parang hamog or dew na kapag yan po ay natuyo, ay pwedeng kainin. And God has provided for them that manna for 40 years. Kailan huminto yun? Huminto po ang pagbaba ng manna ng kanilang pagkain nung sila ay makapasok na sa promised land. Kasi nagpo-produce yung land doon. But in the desert, God has provided for them food from heaven. And they call it manna. Ang ibig sabihin, ano ito? What is it? Ang ibig sabihin ng manna, ano ba ito? But God has provided for them 40 years. Nakakamangha, ano po? And they were approximately 2.5 million people, minimum. Sobra po doon, mga nasa 3 million, basta 2.5 minimum ang bilang po nila. Inaalala nila that the Lord God has provided for them. Inaalala din po nila na noong nasa disyerto po sila, hindi po sila naubos na namatay. That the Lord God has protected them. Paano silang pinrotektahan ng Panginoon? By a pillar of fire, a pillar of cloud by day, and a pillar of fire by night. Mainit po sa disyerto. Hindi katatagal po doon. Ano po? Pero ang Diyos, nililiman sila, kino-cover po nila ng Diyos sila ng cloud. Parang parati silang naka-aircon, malamig. Hindi mainit, no? Naka-cover sila ng cloud. No? God protected them in the desert and a pillar of fire by night. Paggabi, malamig, mayroong apoy po doon at hindi lamang po yun, no? Nagbibigay ito ng direction sa kanila. Inaalala nila that the Lord God was their protector and that the Lord God was their provider. At a pillar of fire by night na yun that guided them in the wilderness. At si Jesus, nang siya po ay tumayo, I am the light of the world. It's as if He's saying, I am that light. That light pointed to me. Parang gano'n na sinasabi. He is the light of the world. Now, if Jesus is the light of the world, we must walk in that light. Bilang tayo po mananampalataya, we must walk in that light. And we must come to that light. Walk in that light that the Lord has given us. And He Himself is the light. Kailangan nating i-reflect yung light na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabi niya rito, I am the light of the world. I am the light of the world. Pero po, doon sa Matthew, I think it's in Matthew 14, ang sabi po,
verse 14. 5:14, i-check lang po natin. Okay, tama po. Ang sabi ni Jesus, you are the light of the world. Hindi niya sinabing, I am. Pero sinabi niya, you are the light of the world. Sinasabihan po niya rito ang kanyang mga disciples. So ibig sabihin, yung light na si Jesus Christ, na siya yung talagang source, yung source ng light natin, ano po, we should reflect that light. We must reflect the light that we have coming from God. Ano po? So that our lives illuminate the darkness of this world. Amen po ba doon? Ang mensahe po, walking in the light. Sa verse 12, ano po, John, maliwanag na maliwanag po ang verse na yan. Ang sabi ni Jesus, I am the light of the world. I am the light of the world. First point, Jesus is the light. Jesus is the light of the world. Kung wala pong light, kung walang liwanag po, wala tayong makikita. At ayon po doon sa aking parang nabasa, ano po, ang light po, ang siyang nagbibigay ng kulay. Without light, walang kulay. Ano po makikita natin? Madilim. Yung pong light, it allows us to see. Pag madilim, wala tayong makikita. Ano po? Walang kulay, madilim lang, wala tayong makikita. Light allows us to see. Light makes, hinahayaan sa pamagitan po ng light ay makita natin ang ating daraanan. Ano po? Light allows us to see and find our way. Si Jesus bilang pong light, Jesus is the light, siya po ang nagbibigay ng spiritual understanding sa atin. Siya po ang nagbibigay ng spiritual truth. Jesus is the light, ano po, at siya yung nagbibigay sa atin para maintindihan natin ang katotohanan. Without Christ, tayo po ay mananatili po doon sa spiritual darkness. Spiritual darkness, yung we are confused, magulo ang buhay, nagbabuhay sa kasalanan, ano po, at walang direksyon, walang purpose ang buhay. That is spiritual darkness. Controlled by Satan. Ano po? Kasi sinabi po ni Jesus na mayroong mga anak. Ano, si Satanas, ano, nung tinatanong po si Jesus, ano, ang mga kausap po niya ay nagsasabi na sila daw ay anak po ni Abraham. Pero sabi ni Jesus, kayo ay anak ng sinungaling. Hindi po lahat ay anak ng Diyos. Spiritual darkness, kapag nandun po sa spiritual darkness ang isang tao, ano po, ang kasalanan ay nangunguna sa kanyang pagkatao. Ano po, he is confused about life and no direction and no purpose. Si Jesus, ano po, siya yung nagre-reveal ng katotohanan ng Diyos. At ini-expose po ng light na ito kung ano yung nakatago sa madilim. Jesus reveals sin. Ano kaya po tayo nung we were illuminated by the light of Christ, makikita natin yung ating pagkatao, yung ating karumihan,
na-reveal sa atin ang pangangailangan natin sa isang tagapagligtas dahil tayo po ay makasalanan. He reveals the sin in our lives. Ano po, kung matandaan po ninyo si Peter. Sa Luke chapter 5, sila po ay magdamag ng huli ng isda. No po, sa galing niyang manghuli ng isda, nung gabing yon na magdamag na yon, wala po silang nahuli. Kahit isa. Nagpapahinga na po, inaayos ang kanilang lambat, si Jesus Christ nandun, nangangaral, nag-request na gamitin ng kanilang bangka upang maging platform para maging pulpito. Nangaral si Jesus, nakinig si Peter. At nung pagkatapos mong mangaral, ma-dismiss na yung mga tao, ang sabi po ni Jesus kay Peter, let go of the nets. Ang sabi po ni Peter, Lord, magdamag po kaming nanghuli ng isda. Magdamag kaming nagsikap. Lord, wala kaming huli. Pero dahil sinabi po ninyo, ang sabi niya, I will let down the nets. Hindi po niya sinabi, magaling ko pa kaya. What ba naman pa ka na ako? Ako, nangingisda ako noon pa, bata pa ako. Lasa lang ng tubig, alam ko kung marami yung isda. Hindi po niya sinabi yon. Ang sabi niya, Lord, magdamag kaming nagsikap, walang huli. Pero dahil sinabi po ninyo, gagawin ko. What a faith. Dahil sinabi ninyo, gagawin ko. And the Bible says, Peter let down the nets. At yun po yung pinakamarami nilang huli. Sapagkat yung dalawang bangka ay hindi kakayanin, yung kanilang huli, kasi yung bangka ay malulubog dahil sa dami ng huli nila. Then, it dawned on Peter. It dawned in his heart, Jesus, the deity of Jesus Christ. And it dawned in him that he is a sinner. At ang sabi niya, lumayo po kayo, Panginoon. Ako po ay isang makasalanan. Lumayo po kayo sa akin. Ako po ay isang makasalanan. Jesus reveals sin. The light reveals sin. Tayo po ganon. Walang isang matuwid sa atin. Kailangan natin ng tagapagligtas. Nung i-reveal ng Panginoon sa atin ng ating pangangailangan sa isang tagapagligtas, na tayo ay makasalanan, nagpapatunay that He is the light of the world. He reveals sin. Pero napakaganda, sabi ni Jesus kay Peter, follow me, and I will make you fishers of men. Pero balikan po natin ito. Jesus is the light. He reveals sin. He reveals truth. Kung ano yung nakatago po dyan sa madilim, sa kadiliman, when Jesus comes, marireveal po yan. Kung ano yung truth na nandoon. He reveals truth. The light reveals truth. And the light, Jesus Christ, reveals the way to God. And He is the way to God. Sabi na, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. Jesus, the light of the world. Ang light po, it brings clarity. Kung gagamitin ko po ang liwanag sa light, ano ang Tagalog ng clarity? Light brings clarity. Ang liwanag, nagbibigay ng clarity? Kaliwanagan. Light brings clarity.
Tinutulungan tayo makita kung ano ang kalagayan natin, kung sino tayo sa harapan ng Panginoon, kung ano ang talagang sitwasyon at kalagayan po natin, that we are sinners, that we are in need of a Savior, that we are in need of God. Amen. Light brings clarity. It helps us to see who we are. It helps us to see who God is. And that what life is all about. It's all about God. Jesus is the light. Apart from Christ, the world lives in spiritual blindness. Nakakalungkot po yung sinabi ni Jesus Christ na yung mga Pharisees, they thought that they have the light. Pero yung light pa lang yun sa kanila na iniisip nilang light is darkness. And God said, Jesus said, how great is that darkness? How great is that darkness when people think they have the light and their light pala na i-consider ay darkness. Apart from Christ, the world lives in spiritual blindness. Ano po? Those who walk in His light also and should be a reflection of His light to others. Tayo po yun. That we receive the light of Christ, we have the light of the world. We have Him in our hearts, ano po. And we should reflect that light that we have. Huwag nating hayaan na ang light na yan ay hindi mag-reflect po sa ating mga buhay. You are the light of the world. I'm reading Matthew 5:14. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Wala pong ganun tao. Na yung sisindihan nila pagkatapos, tatakpan lang. Kailangan mangyari kung ano yung purpose nun. Para mabigyan ng liwanag doon sa kwarto. Ano po? Neither do people light a lamp or put it under a bowl. Instead, they put it on its stand. And it gives light to everyone in the house. Dapat maging ganon tayo. Mga mananampalataya that we have Jesus Christ, the light of the world, and He says, you are the light of the world. Pero our light should not be hidden. It should give light to everyone. Amen. Verse 16, maliwanag po ito. Sabi niya, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Maliwanag po na tao yan, tayo. Our light should shine. Ano po? Because we have the light of Christ. We have Christ, the light of the world. Si Jesus po, hindi lamang po niya tinuturo ang mga tao papunta sa light. He doesn't merely point people to the light. He is the light. I am the light of the world. Ano po? Pinapakita po nito yung kanyang divine nature and a unique role in revealing God's truth. Jesus is the light, and He is in us, and we should reflect that light. Amen. Jesus delivers us from darkness. Balikan po natin ang 8:12. Ang sabi po ay ito, whoever follows me will never walk in darkness. He will never walk in darkness. Kasi, niligtas ka ng Diyos dyan. Niligtas tayo ng Panginoon. Pinapangako ng Panginoon ang deliverance. Ano po? Pag niyang sabi niyang,
Whoever follows me will never walk in darkness. Never walk in darkness. Pinapangako ng Panginoon ang deliverance from sin. Di po ba sabi natin yung darkness, spiritual darkness kanina, sin, ignorance, lahat mga negative na mga espiritu na nagbibigay ng damdamin na palayo sa Diyos. But Jesus promises deliverance from sin, from ignorance, and hopelessness. Yung bang halimbawa sa isang tao ay nandun yung kalagayang walang pag-asa? Yun bang wala siyang pinaplano sa araw ng bukas o about his or her future kasi walang pag-asa? Imagine natin yung kalagayan na ganon. Ano po? Hopelessness. Pero sa Panginoon, inaalis po niya yon. Kasi si Jesus Christ ang ating pag-asa. Siya yung nagbibigay ng pag-asa sa atin upang tayo po ay makapamuhay, na may kabanalan at magtagumpay laban sa kasalanan. We'll never walk in darkness. Ang darkness po ay nagsisimbolo ng kasalanan. Imagine po ang buhay na namumuhay sa kasalanan. Magulo ang isip, magulo ang buhay, walang pakialam. You have been there. I have been there. There is fear, there's confusion. At kung minsan ay front na lang nila na, kung minsan ay matapang, kaya ang buhay. But deep inside, there's fear. Uncertainty. At parang crippled na from within, talagang crippled na. Until Jesus came in our lives. We were set free. We have hope now. And God has blessed us. Darkness symbolizes sin, fear, and confusion. Light represents truth, purity, and joy. Love, yung fruit of the Holy Spirit ay mararanasan natin because of the light, because of Jesus. Ang light po, it not only illuminates, kasi ang light, illumination yan Tapos, makikita may mga kulay, hindi po ba? The light not only illuminates our hearts, Jesus Christ transforms our hearts. Ang liwanag po ng Panginoong Hesukristo, hindi lamang po ini-expose ang kasalanan, but the Lord, when our hearts are exposed, at nandun nung kasalanan, at in-acknowledge natin ang ating need for God, for Jesus, it sets us free from the power of sin, from the bondage. Mahirap umiwalay sa kasalanan, hindi po ba? Because sin has its power. Hatak tayo niyan. Kung saan gusto ng kasalanan, dalhin ng tao, pupunta yung tao po dyan. Nakatali tayo. Sabi po ni Paul, ang gusto kong gawing mabuti, hindi ko magawa. Ang masama na ayaw kong gawin, yun ang aking nagagawa. Sino ang magpapalaya sa akin? Sabi niya, what a wretched man I am. Kawawa ako. Sino ang magpapalaya sa akin sa ganitong kalagayan? Biruin mo po, yung ayaw mong gawin, yun yung nagagawa mo. At ang gusto mong gawin na hindi mo nagagawa. Are you not wretched then? What a wretched man I am, ang sabi po ni Paul. But he asked himself, sino ang magpapalaya sa akin sa ganitong kalagayan? Sinagot po niya, di po ba? Sinagot niya yun. Sabi niya, ang Panginoong Jesus.
ang magpapalaya sa akin. Tayo ay pinalaya ng Diyos. Amen. The Lord set us free from the power of sin, from the bondage of sin. At tayo po ay malaya. Ang tunay na kalayaan po ay hindi yung ginagawa natin yung gusto natin gawin. Hindi po kalayaan yon. That's bondage. Ang kalayaan po ay ang tayo gumawa ng pinapagawa ni Kristo. Gawin kung anong pinapagawa ng Diyos. That is freedom. Kasi hindi natin magawa dati yon. Dahil bondage tayo ng kasalanan. But now we are set free. Ang totoong kalayaan ay gawin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Amen. Amen po ba doon? Naniniwala po kayo doon? Na tayo po ay pwedeng mapalaya sa spiritual darkness. Hindi ko alam kung pwede ko sabihin yung patotoo ni Sister Mylene dito. Okay lang ba, Sister Mylene? Tusag na-share na ito naman sa mga WM, pero sa mga hindi nakakaalam, si Sister Mylene ay parating nakakakita ng matanda ba? Parating nakakakita ng matanda, nakakatakot. Kahit saan daw siya magpunta. Walang gabi na si Sister Mylene ay hindi po magigising at sumisigaw. Dahil marami siyang napapanaginipan. Tama po ba? 9 years. 9 years. Walang gabi na hindi siya sumisigaw, na hindi siya nakakita. Tapos pagbaba niya, yung matanda na nakita niya rito, pagdating niya doon sa ibang lugar, kikita na naman niya. Makatakot na eh. Ayan, tanungin niyo siya. Kailan naputol yon? Nung tinanggap niya si Jesus as Lord and Savior. The power of God, the power of Christ. 9 years! Walang gabing hindi siya magigising. Sumisigaw, nananaginip ng mga nakakatakot. There's power in Jesus, the light of the world. Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah. It sets us free from the bondage of sin, from the power of darkness. Mamaya, tanungin niyo siya ang gusto niyo. Matagal pala yun, 9 years. But God set her free. God delivers us from darkness. We can be free from spiritual darkness. We can be free from sin, from the power that holds us captive. There is power in Jesus' name. Mayroon bang dahilan? Pag alam mo yung mga patotoo na ganyan, ano po, kapangyarihan ng Diyos, power encounter. Sa mga panahon na tayo mga problema, tatalikod ba tayo? Ito ang ginawa ng Diyos para sa atin. Jesus delivers us from darkness. We must bring every hidden part o yung mga tinatago natin. Siyempre, pag tinatago natin, kasalanan niya. You bring them to Jesus Christ. Surrender them. So let us surrender everything to Jesus Christ. Amen. Bring every hidden part of your life to Christ. And His light brings freedom and forgiveness. Biruin mo yun, 9 years. Kita mo dito yung matanda. Sana kung tapos, kung saan ka magpunta, nandun siya. But Christ illumines our lives. Ano po?
and delivers us from darkness. Hallelujah. Number 3, Jesus calls us to follow Him. Ang sabi po, whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Parang ni-imply po dito, pero mga explicit po sinabi ni Jesus Christ, follow me. Sinabi po niya kay Peter. Sa Luke chapter 5, sabi niya, follow me. Sunod ka sa akin. I will make you fishers of men. Sinabi po niya kay Matthew, nandun po sa kanyang booth, tax collector, parang si Kylie to. CPA siya. No? Matthew, sumunod ka sa akin. Sumunod po si Matthew. Follow me. Sinabi po niya kay Andrew, follow me. Sinabi sa mga disciples, follow me. Sinasabi po niya sa atin, follow me. Ang pagsunod po sa Panginoong Hesus, ang ibig sabihin po nito ay araw-araw na pagsunod, daily obedience. Parang parehas lang following, follow, tsaka yung obey. Following Jesus means daily obedience. Hindi po sa mga gustong panahon lang na gusto natin. We must allow His presence in our lives every day upang siya po ang mag-lead sa atin, upang ang mga sinful habits natin ay mapagtagumpayan natin, upang yung mga destructive choices natin sa buhay ay mapagtagumpayan natin. Because sometimes, kapag tayo po ay nandun sa mga desisyon at hindi natin kino-consider ang Diyos sa mga decisions natin, we may decide or we may choose what is destructive in our lives. Kailangan natin parating sumunod sa Diyos at i-consider at parating hanapin kung ano ang kalooban ng Diyos upang hindi po tayo mapunta dun sa mga destructive choices natin. Pero kung ito'y nilalapit natin sa Panginoon, iyan po ay magiging mga desisyon na maganda. Kung minsan, so napakahalaga po ng mag-pray tayo sa atin pong mga decisions. Everyday decisions, lalong-lalo na po doon sa mga malalaki, mga decisions. Kailangan nating ang presensya ng Panginoon. Kailangan nating ipanalangin kung ano yung dapat nating gawin, Panginoon. Sa pagdidesisyon po natin. Following means we must allow His presence to lead us out of the sinful habits and destructive choices po natin. Si Jesus, tinatawag tayo upang sumunod po sa Kanya. At sa pagsunod po natin sa Kanya, we will not walk in darkness. Tingnan po natin ang verse. Balikan natin yung text natin. Sabi niya, whoever follows me will never walk in darkness. Hindi ka lalakad sa kadiliman in spiritual darkness when you follow Christ. Ayan po, whoever follows me, mauna yon. We must follow Christ. We must decide every day to follow Christ. Then, kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, we will never walk in darkness. Follow muna. As we follow Him, that will be the time
that we experience the light, we will not walk in darkness. Ang light po is experienced by those who choose to follow. I hope we have decided to follow. And no matter what, we follow Christ. Kapag tayo po ay recall po natin yung ating baptism. Kasi baka yun yung meron tayong vivid na picture o yung decision natin. O yung awit na background natin, sabi, I have decided to follow Jesus, no turning back. At hindi lamang po yun dapat sa panahon na yun, kundi when we have decided to follow Christ, there will be challenges every day, and we have to decide every day na sasabihin natin, I have decided to follow Jesus, no turning back. No turning back. Though none go with me, still I will follow. No turning back. No turning back. Ano po? Habang tayo po ay sumusunod, ay doon natin may experience yung kaliwanagan. Hindi tayo lalakad doon po sa spiritual darkness as we follow Christ. Let us choose to follow Christ every day. Ano po? Ang pag-experience po, ma-experience natin yung light ni Jesus Christ. Ma-experience natin si Kristo. Hindi po automatic yan. Kailangan we have decided in our hearts, in our lives, that we deliberately follow Jesus Christ. Decided na sa puso natin yan. Kahit ngayon. Decided na sa puso natin that we will follow Jesus, that we will deliberately choose Christ. Parati pong binabanggit ito, hindi po sa mga panahon na komportable lamang ang pagsunod. Kailan po ba ang balitang ito? Nigeria ba? Yung daming pinapatay ng mga mananampalataya. Mga churches sinusunog. Nigeriano. Ilang daang libo na ang namatay. Because of their faith in Christ. Hindi po ito nung panahon ng mga emperador ng Roma. Ngayon po ito. Pero hindi po sila tumatalikod. Sana hindi tayo tumatalikod. Ano po? Konting problema, magtatampo tayo sa Panginoon. Lord, yan ako mag-attend. Meron akong pinapanalayan, tagal na. Wala pa. Tamputa na. O yun po, pinapatay, sinusunog yung mga churches. Dito tayo, nagpapapintura sila. Sinusunog yung mga churches po nila. Experiencing the light of Christ is not automatic. It should be a deliberate choice on our part to follow Christ. Tinatakot ko po ba kayo? Hindi po. It's the reality of our faith. Kahit noon pa, basahin po ninyo yung history natin. Church history. Following Christ is not a matter of convenience. It should be a commitment until the end. Amen. It's a commitment until the end. There is a cost to be paid. There is a cost to be paid. At ngayon pa lamang po, dapat decided na sa atin that we are willing to pay the cost. Pay the cost. Amen. Pay the cost.
If we are not willing to pay the cost, we will not be able to finish until the end. Pay the cost in following Christ. Jesus calls us. Pero hindi po madali. Madali po ba kay Pedro? Nung sumunod siya kay Jesus. Madali po ba kay Mateo? Nang sumunod siya kay Jesus. Marami pong mga sinacrifice ang mga yan. Ultimately, they have sacrificed their lives for the sake of Jesus. Paul said through Luke in Acts chapter 20 verse 24. Ang sabi po ni Paul na sinulat ni Luke, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. Alam po ninyo, ang tawag natin sa Panginoon ay hindi lamang sa una, hanggang sa dulo, hanggang wakas. Ang tawag natin sa Diyos. Huwag po tayong hihinto. Huwag po tayong magtatampo kay Lord. Our call is to follow Him until the end. It's our commitment to Him. Because He first committed Himself to us. He gave His life for us. Jesus is the light of the world. Ang tanong po, are we walking in the light? Or are we stumbling in darkness? Nadapa-dapa pa tayo sa kadiliman. Pag ganon, we are not walking in the light. Kung madapa-dapa pa tayo sa darkness, we should walk in the light. Amen. And it means, walking in the light means we trust Jesus every day. We trust Him daily. We commit to Him daily. We obey Him. We obey His word. And we will shine for Him wherever we go. Amen po ba? We should step out in darkness. Our challenge is we step out of that darkness and we follow Jesus completely. We commit our lives to Him completely. And there will be no turning back. Kapag ganun po, sabi ni Jesus, you will never walk in darkness, but will have the light of life. Amen. Let's all stand po. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down.
sin was great. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. We worship you, Lord. Jesus, hallelujah. That could not hold you, the veil tore before you, the silence, the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above. Oh, what a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my. Oh, what a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of. You have no rival. You have no equal. Hallelujah, Jesus. Oh, yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Yes, Jesus. We honor you, Lord. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. Amen. There is power in Hallelujah. the name of Jesus. Hallelujah. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain, break every chain. There is power, there is power in the name of Jesus. Power in the name of Jesus. Yes, there is power. In the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Yes, there is power, there is power in the name of Jesus. Power in the name of. Yes,
Lord Jesus. Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain. 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 So break every chain. Break every chain. Break every chain. Hallelujah. Yes, Hallelujah. Lord Jesus. Hallelujah. Purihin si Jesus. Purihin ang Diyos. Hallelujah. 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 Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos namin na ilaw ng sanlibutan. Ang Diyos namin na nagligtas sa amin sa kapahamakan at sa kadiliman. Ang Diyos namin na tumatawag sa amin upang sumunod sa Kanya. Jesus, aming Panginoon. Lord, we continue to commit our lives to You. Ikaw po ang may alam ng buhay namin. Ikaw ang nakakakita ng buhay namin. Ang kahinaan namin, Panginoon. Wala kaming maitatago sa iyo. But today, Lord God, we commit our lives to You again. Salamat po, O Diyos, sa inyo pong mensahe sa amin. Na Ikaw, O Diyos, ang aming kailangan sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, na kami po ay sa iyong biyaya ay pwedeng lumakad sa iyong kaliwanagan. Na kami patuloy na magtitiwala sa iyo, Panginoon, sa bawat araw ng buhay namin. Na kami ay susunod sa iyo at sa iyong mga salita. At ang buhay na ito, Panginoon, nawa ay maging liwanag sa mga tao na nangangailangan ng liwanag ni Kristo. Salamat po. Dalhin namin ito, Panginoon. Salamat sa binigay mong pag-asa sa aming mga puso. Salamat sa mensahe, Panginoon, from Your Word. At salamat po, Panginoon, na pagpapaalala sa amin na makapangyarihan ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Salamat po. Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, pinaparangalan ka namin, naming Diyos. Hallelujah! Lahat ng papuri at pasasalamat at parangal ay sa iyo lamang. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Amen.